I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos. Nako, talaga naman si Erazy. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Di lumabas din ng totoo yung kulay niya. Well, I don't know kung ano talaga totoong kulay nito. Sibuyas siguro ito, no? Kumbaga, nakikita natin, talagang anti-Marcos ito. Saka isa pa, meron palang plano ito, self-interest, kung bakit, dinidepensahan niya si Sara Duterte. Lalo na dyan sa House Committee on Justice sa kanyang impeachment trial. Pero, nakikita ko sa aking mata, parang ito guys, balimbing ito di ba? Ang akala niya kasi talaga mananalo si Sara sa 2028. Bakit kanyo? Basahin ko dito. Ayan sabi po ng politiko. March 5, 2026. Madaling araw to guys Nagugustuhan ng DDS. Ayan. Paulo Marcolita urges Igay restaurant under the Sara Duterte Senate slate. Kaya pala may ambisyon si Erazy. Ito na si Marcolita. Natatawa ko kahapon. Na-strike out yung kanyang sinasabi. Paano? Di ba? Feeling magaling ito. Muntik na siya talaga ma-fall out sa House Committee on Justice kahapon pag inuulit niya pa. Pag namimilit. Like father, like son ito guys. Sabi dito, at after being removed as senior deputy minority leader Caloocan City Representative Edgar Erazy has been urged to run for Senate under the slate of Vice President Sara Duterte by Sagip Party List Representative Paulo Marcolita. Biro nyo yun mga kababayan. Sabi sa inyo namumulitika sila. Ang aga-aga pa. Isa rin ito si Marcolita Kaya para todo depensa ito si Erazy. Well, ayan mayroon ng isang senador sa slot ni Sara Duterte. During Wednesday plenary session, Erazy delivered a privilege speech about his decision not to support the anti-political dynasty bill that was approved by the House Committee on Suffrage and Electoral Reform. Ayaw niya hindi siya pumirma sa dynasty bill. Ay nako. Well, sabi nga nila yung dynasty bill kailangan matanggal yan. Isa sa mga problema kasi yung mga makamag-anak tulad sa Davao isang apelyido lang ang namuno, di ba? Walang pagkakataon yung iba. Isa sa mga sanhi din ng korupsyon. Sabi dito, in his interpellation, Marcolita said that the 30 diehard supporters, DDS, are starting to like Erazy, who was critical of the Marcos administration. Balimbing yan di ba? Tingnan natin pag nasa slit siya ni Sara Duterte tapos ma-impeach pala, di nga siya. I share the sentiments being aired by one of the stalwarts of the Liberal Party, which is ang LP na nagustuhan na rin ng mga DDS dahil sa kanyang pagtayo sa mga issue na maaaring baka tumakbo na rin sa pwedeng tumakbo sa lineup ni Sara Duterte 2028. Diba? Namumulitika sila. Ang aga, namimili na sila ng mga senador nila. Erazy quickly declined the proposal. Dinecline niya, kunwari lang
Hindi pa po ako tatakbo sa Senado. Baka madagdagan na pa po yung mga kulang ang kaalaman sa Senado. Oh, kunwari lang yan. He said, Marcolita replied, pag-isipan niyo po. Do not close your doors, distinguished colleague. Nakuha niyo rin po ang aking respeto ngayon, hapon na ito. Iris is a member of the Liberal Party, de lawyer. In earlier interview, Iris said he would oppose a coalition between the LP and the Marcos administration in 2020. What? Talaga lang. Balimbing yan talaga, guys. Balimbing. Oh, Liberal Party yan, Oh, dahil tinanggihan niya yan, siyempre, di ba? Ano naman anong masasabi ng mga niya, kapartido niya? Si Laila de Lima, kapartido niya yata yan. Ito si Iris talaga, balimbing, kahit kailan. Ay, nako. Ay. LP and the Marcos administration, Jesus Maria Joseph. I think si Pangulong Marcos Jr. naman, sa kanya naman, wala naman problema eh. 'Di ba? Kahit ano namang klaseng kulay, makikipagsanib kursa ka sa kanya, walang problema. Hindi naman tatakbo sa pagkapangulo ang Pangulo eh. Sa next year. Unless kung mayroong re-election sa mga Pangulo, pwede. Pero wala naman na, nanggal. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo guys? Sabi ng mga nagko-comment dito, discreet. DDS na naman yan eh. That could be possible kasi secret DDS naman yan si Iris. Haha, pass lang muna. Magkakalat ng lagim sa Senado ang mga salot na to. Oo nga. Sir, kahit kay PBBM ka mag-line up for senador, di ka mananalo, lalo ka nalang malabo manalo kung kay BP Sara ka mag-line up for senador. Ay, nako, balimbing talaga ito. Alam niya kasi malakas ang Marcos eh. Kaya siguro, alam din natin, Liberal Party yan, natural sa LP siya. Kaya tinanggihan niya yan eh. Yung proposal ni Marcolita. Nako, malakas ang Marcos guys. Tandaan nyo yan. Ang Liberal Party, ang Dilawan, malakas din naman sila. Di ba? Oh, panalo yan. Calvo is there. Go, halata sila. They can do anything right now. Basta after 2028, madaming nakukulong. Hindi malabong mangyari yan. Pati tinaas ni BP kamay nito, tiyak both straight lahat ulit ang mga pro Duterte. Let's see. Tingnan natin. 'Di ba guys? Kayo anong kapalagayan nyo? Sabi ko siya, yung aga nila namumulitika eh. Yan isa na si Iris. Baka si Marcolita tatakbo din. Kaya nga ano yan eh. Hindi sila pumirma sa Dynasty Bill. Again sila eh. Kasi matagal ng ano yan dapat na ipasa eh. Kaya lang eh, pending. Wala. So yun mga kababayan ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babus. God bless Philippines. Follow and likes me guys. Bye everyone.